Praise God. Kamusta po kayo? Ayos ng ayos, maganda ng maganda, mayaman ng mayaman, kawalan ng kawalan, katabi ng katabi, ang tewa ay ina. Yung iba walang energy yata. Kumain na po ba kayo? Nag-lunch na po kayo? Ay, wala makain? Yun lang. Mamaya. J1 Culture. I am a blessing, I am anointed, I am a believer, I am a good flower, I don't destroy, I build, I'm not seasonal, I appreciate everyone, everything, I am part of something big, I am in partnership with Christ, I am not extreme. Amen. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind. To set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Pwede bang ngitian mo naman yung katabi mo? Sabi mo, hi, hello. Kahit yan nasa likuran, hi ka naman. Hi sa nasa likuran. Kulang sa energy yan ngayong umagang ito. Linggo-linggo, parang ang lungkot-lungkot niyan. Alright. Sige po, start na po tayo. Ang title po ng share ko po sa inyo ay continuation pa rin. Mga gawang Mike Pakinabang, part 3 na po ito. Nung ginagawa ko po ito, nagtanong po ako, bakit ka naman gagawa ng walang pakinabang? Sayang ang iyong oras. So dapat ang ginagawa mo may pakinabang sa'yo at may pakinabang kay Lord. Tatandaan niyo po yan. Dalawa lang yon. May pakinabang sa'yo at may pakinabang kay Lord. At last Sunday, number 5 na po tayo. Yung number 5, mga gawang mag-aapoy ka. Baka yung iba medyo nagugulumihanan or nalilito, ano ba yung pastor yung mag-aapoy ka? Pag sinabing mga gawang mag-aapoy ka means mga gawang mas mai-inlove ka kay Lord. Hindi mai-inlove sa katabi mo. Lagi mo na lang kasama yan. Sobra na yan. Baka sa pagkakataong ito, pwedeng si Lord naman muna. Pag sinabing mga gawang mag-aapoy ka means mga gawang magpapalapit ng relasyon mo sa Diyos. Yun yung mag-aapoy ka sa Panginoon. Yung talagang in love na in love ka. Sino po nakaranas na yung ma-in love? Anong pakiramdam? Masaya. Parang nakakaboost ng energy. Tama? Kailangan yung pakiramdam mong iyon, itutuon mo lang kay Lord. Yun na yun. Yun yung pagiging maapoy kay Lord. Sino dito nung na-in-love ka at chinat ka, anong pakiramdam? Happy-happy ka, tama? Happy-happy? Eh nung sinabi sa'yong lalabas kayo at magpapalibre sa'yo, yun lang. Masaya ang ma-in-love, tama? Pero sa pagkakataong ito, iba tong pagiging maapoy na ito. Ito yung pagiging in love sa ating Creator. Okay po? Yan yung pagiging mga gawang mag-aapoy ka. Itutuloy po natin ito kasi hindi ko po ito natapos. Number 5 hanggang 7 po ito. Biyaya na rin hanggang part 3 na lang. Kailangan piliin po natin ang ating mga gagawin. Laging ang tanong dyan ay, yan bang gagawin mong yan, mas mai-inlove ka kay Lord? Yan bang gagawin mong yan, mas mapapalapit ka sa Diyos? Kasi kung hindi, kapatid, mag-isip-isip ka. Baka yung ginagawa mo, magpapalayo pa sa iyo sa Panginoon. Habang ginagawa mo ang iyong primary ministry, ano ang primary ministry natin dito sa church? Ang primary ministry natin sa church ay to win souls and make disciples. Ibig sabihin, maraming ma-inlove sa Panginoon at maraming maging leader. That's the target ng isang church. Hindi magparami tayo ng member. Hindi. Ang target natin, maraming ma-inlove kay Lord at maraming maging leader ni Lord. That's the target. Ang tawag po natin dyan, primary ministry. At habang ginagawa mo ito, huwag mong kakalimutan na habang humahawa ka ng PC, humahawa ka ng mixer, ng piano, ng gitara, ng microphone, humahawa ka ng upuan mo, dapat mas nai-inlove ka kay Lord sa lahat ng ginagawa mo. Yun ang target. Hindi ka lang naririto para umattend ng umattend. Mag-check ng attendance. Ang target, mag-apoy ka sa Panginoon. Mas ma-inlove ka pa kay Lord. Kailangan
Pagpunta mo ngayon dito, ang target mo, kailangan paglabas ko ng church, in love ako kay Lord. Sabi mo nga, in love ako kay Lord. Yan ang target. Hindi paglabas mo, yes, nag-attendance na. At least naka-attend. Hindi yon. Ang target dito, mas painlaban ka sa Panginoon. Paapuyan kay Lord. At ito ang kailangan nating maunawaan sa pakikipagrelasyon sa Diyos man o sa tao. Meron akong ilalagay ditong by Pastor Don. Ito po. Falling in love is easy, but staying in love is difficult when you are not fully committed. Napakabilis po at napakadaling ma-in love. Pag nakita mo pa lang siya, ay in love na ako. Pogi. In love na ako. Mabait. Madaling ma-fall in love, pero yung mag-i-stay, yon ang challenge. Para din yan kay Lord. Pwedeng sa simula, nag-aapoy ka sa Panginoon, Pastor, gamitin mo ako sa lahat ng ministry. Woo! Kakanta ako dyan. Attend ako dito sa prayer works. Lahat ng gawain ng church, ako ang gagawa. Pero ang tanong, hanggang kailan? Madali yung ma-fall in love ka ng biglaan. Ang tanong, kung mananatili ka hanggang dulo. Kung ikaw ay mag-i-stay in love. At para mag-stay in love ka, kailangan you are fully committed. Sino dito may mga asawa? Alam ko, nag-fall in love ka dyan, kaya naging asawa mo yan, tama ba? Pero sa ngayon, as of today, ano nakikita mo? Nakikita mo na lahat sa kanya. Yung pagiging in love, mas nai-in love ka ngayon. Amen? Amen? Mas nai-in love ka talaga. Amen? Amen? Kaya kayo magkasama pa hanggang ngayon because you are fully committed. You are fully committed. Kaya ka nag-i-stay kasi you are fully committed. Hindi mo binibitawan, hindi mo iniiwan. Bakit? You are fully committed. Whatever happens, malaman mo man na hindi siya marunong magluto, hindi mo siya iiwan. Natanghali siyang gumising, hindi mo siya iiwan. Napagising pala niyan, medyo mabaho ang hininga, hindi mo pala siya iiwan. Bakit? You are fully committed. Bakit yung isang empleyado hindi umaalis sa trabaho niya? Kasi may kontrata. Kasi may commitment. Ganon din kay Lord. Madaling ma-in love. Pero ang tanong, mag-i-stay ka ba? Ilalaban mo ba siya? Mag-aapoy ka ba sa kanya? Napakadaling ma-in love. Pero ang manatili ay ibang usapan. Ibang usapan. Kaya yung mga girls dito na single pa, madaling ma-in love. Lalo na sa'yo. Ang tanong, panghanggang kailan ba? I-test by time. Kapag nakakita ka ng mga taong nananatili, praise God, treasure yan. Meron pa ba kayong mga kasamang tao dito na nananatili sa inyong buhay? Na kahit ganyan ka, pero nananatili pa din, praise God, biyaya yan ni Lord. Biyaya, treasure talaga yan. Ano ang perspective ng falling in love at staying in love? May kaiba talaga siya eh. Ito po ang falling in love. Falling in love, may nakita kang best sa kanya. O, di ba? Yan ang falling in love eh. Pag may nakita kang the best sa kanya, falling in love. Pero ang staying in love means, may nakita kang worst na tinatanggap mo na. Oh, hindi lang nakasulat yata. Hindi ba nakasulat dyan? I repeat, kapag falling in love, may nakita kang best sa kanya. Pero kapag staying in love, may nakita kang worst na tinatanggap mo na. Kasi habang tumatagal, nakikilala mo talaga. Nalalaman mo lahat ng baho niya. Lahat ng hindi niya pinakita noon, pinapakita niya na ngayon. Pero bakit nananatili pa rin? Kasi tinatanggap mo na lahat ng worst niya. Ganon din kay Lord. Mahal mo lang ba si Lord kapag maganda nangyayari sa'yo? Paano kapag pangit na? Paano kung hindi na maganda? Mag-i-stay ka ba? Paano kung hindi na ayon sa gusto mong mangyari? Ang tanong, mananatili ka ba sa kanya o mamaya, iiwan mo na rin?
O mamaya, sasabihin mo, ganyan ka naman, Lord. Yan na. Nasisi pa. Kaya kakaiba po pag stay in love. Pag nag-stay in love ka, ibig sabihin you are fully committed. Whatever happens. Ito pag-usapan natin. How to keep the fire burning. Kasi yung mag-apoy, biyaya ni Lord. May love ka kay Lord habang nakakarinig ka ng word. Last Sunday, nakapakinig ka ng word. Pag tapos ng service, anong pakiramdam mo? Parang na-recharge ka, amen? Pagdating ng Lunes, meron pa. Pagdating ng Martes, wait lang, marami nangyayari sa bahay, sa opisina, nawawala. Ang tanong, how to keep the fire burning? Paano mo mapapanatili yung apoy or yung pagka-inlove mo kay God? Puntahan natin sa Leviticus chapter 6, verses 12 to 13. English muna po tayo. Meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. Wow. It must never go out. Each morning, sabi nyo nga po, each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offerings on it. Verse 13. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. Sabi nyo nga po, at all times. It must never go out. Inulit. Yung sinabi sa verse 12 at sa verse 13, may inulit na word. Ano yon? Keep the fire burning at the altar at it must never go out. Basahin natin sa Tagalog para mas sarap pag-aralan yung word. Verse 12. Ang apoy sa ibabaw ng dambana ay pananatilihing nagniningas doon at hindi ito papatayin. Ang pari ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyon tuwing umaga at aayusin niya sa ibabaw niyon ang handog na kanyang susunugin. At kanyang susunugin ito kasama ang taba ng mga handog pang kapayapaan. Verse 13. Ang apoy ay pananatilihing nagnininga sa ibabaw ng dambana, hindi ito papatayin. Ano yung dalawang bagay na nabanggit po dito sa verse 12 at verse 13? Lalo sa verse 12. Punta natin ang verse 12. Ano yung dalawang bagay na meron? Basahin nyo nga po, alin yung dalawang bagay na nabanggit? Ano po? Ano sinusunog daw? Dalawang bagay na sinusunog. Number 1, kahoy. Kahoy. O puntahan nyo nga po ang verse 12 ulit. Basahin natin yung kahoy. Ang pari ay magsusunog ng kahoy. O number 1, kahoy. Kailan daw sinusunog ang kahoy? Tuwing umaga. If you want na yung apoy ay manatili, kailangan nagsusunog ka ng kahoy. Ginagawa ito para mag-apoy. Ang tanong, anong ginagawa mo tuwing umaga? Yun lang. Nagse-cellphone. Yun lang. Pagkagising, diretso work. Yun lang. Kailangan mo ng spiritual discipline, kapatid. If you want na yung apoy manatili, kailangan morning pa lang, ang una mo agad isip, si Lord. At ang una mong gagawin, walang iba kundi manalangin. Pray. Tapat na. Sino dito nagpe-pray tuwing umaga? Thank you, Lord. Biyaya yan. Sino dito nagpe-pray ng mahaba-haba? Mga 2 minutes. O, tinawanan nyo yung 2 minutes, ibig sabihin may ikli sa inyo yun. Wow! Kailangan, kung gusto mo talagang mag-apoy ka palagi, yung kahoy sinusunog tuwing umaga. Ang unang kahoy ay pananalangin. Magsusunog ka ng kahoy, hindi pwedeng hindi. Kaso, gusto mo may apoy, wala naman sinusunog. Hindi aapoy ng walang kahoy. Okay? Si Holy Spirit ready. Ang tanong, ikaw ba'y ready? The Spirit is willing, but the flesh, gusto lagi matulog. Gusto laging kumain. Yan ang flesh eh. Pero kung gusto mo talagang mag-aapoy, kailangan mag-pray ka muna.
Lapit mo na kay Lord. Merong iba dito, nagwo-worship pa yan tuwing umaga. Magpapatugtog yan sa bahay nila ng worship song. Kahit hindi ganun kagandang boses, kumakanta yan. Kahit sa CR. At yun lang ang nakakaalam, yung CR. Ng lahat. Mag-worship yan kay Lord. Bakit? Kasi gusto niya yung apoy na nanatili. Huwag mong iaasa ang apoy mo sa Sunday service lang. Hindi ito magiging sapat. Imagine mo, 7 days a week, isang araw lang, 2 hours nga lang, para kay Lord. Tapos sabi mo, 6 days okay na ako, kaya ko yun. Sapat na ang preaching ni pastor. Hindi! Kukulangin pa rin. Sabi ko nga kanina, Lunes meron pa, pero Martes, medyo iba-iba na. Kasi medyo nalilimutan mo na ang sinabi ni pastor last Sunday. Kaya kailangan, every morning, connect agad kay Lord. Wag agad connect kay crush. Kaya ka naka-crush eh. Connect agad kay Lord. Amen po? Meron po ako isang, alam nyo po, sa JA1 Rosario, meron po doon isang sikat na vlogger. Ilan ang followers niya ngayon? Almost 100K ang followers niya. Bata pa siya, college student. Nanonood ako ng mga vlog niya, second year college pa lang siya. Ang lagi niyang vlog ay A Day in My Life. Ang pangalan niya po, si Godwin Lucky. Grabe, Godwin na, Lucky pa. Talagang blessed na blessed. Diba? Alam niyo, ang napansin ko sa lahat ng vlog niya, marami na siyang vlogs. Alam mo, ang napansin ko sa vlog niya, panoorin niyo lahat ng vlog niya, yung kauna-una niya ginagawa pag-iisip sa umaga, nagpe-pray. Lahat ng vlog niya, yung una niya, naka-video siya na ganyan, uupo siya doon sa kama niya, tapos nagpe-pray siya. Tingnan niyo, isa-search niyo, Godwin Lucky, tingnan niyo ang vlog niya, sa umaga pa lang nagpe-pray na siya. He kept the fire burning, morning pa lang. Kaya naman pagka-pray niya, grabe, masaya na siya tuwing maghapon. Gusto mo palang maging tama ang buong maghapon mo, bakit hindi tama mong sinimulan? Gusto mo palang walang problema na hindi kakayanin sa maghapon, pero mali ang simula mo. Kung gusto mo maging tama lahat ng pangyayari sa buong araw, simulan mo lang tama, mag-pray ka. Amen po? Merong iba dito, hindi lang nagpe-pray, nagdi-devotion pa. May Bible verse sa umaga. Jesus wept. Tapos nung nag-devotion, 10 pahina. Grabe, ang daming nasabi. Grabe, umiiyak si Lord. Ako nga, pag may problema lang umiiyak. Pero si Lord umiyak. Diyos na yun. Ang daming sinasabi. Simulan sa tama. Kung gusto mong manatili ang apoy mo, morning pa lang, nagsusunog ka na ng kahoy. Magsunog ka ng kahoy para may apoy. Amen po? Every morning. Siguro naman mamayang gabi, bukas na umaga, ang nakalagay sa GC natin, nakalagay din ay magsunog ng kahoy. Kailangan magsunog ng kahoy. Sino ditong handang magsunog ng kahoy? Amen. Ano ang pangalawang sinunog? Balikan mo ang verse. Verse muna tayo. Yan. Ang pare ay magsusunod ng kahoy, okay, tuwing umaga, at aayusin niya sa ibabaw niyan ang handog. O, dalawa sinunog. Isang kahoy at isang handog. O, punta sa number 2, handog. Ano po, pastor, naman yung handog? Handog na susunugin. Wait lang. Ano po ba ang nangyayari kapag may sinusunog kang isang bagay? Siyempre, nasusunog. Sinusunog nga eh. So, pag sinusunog mo isang bagay, naabo. In short, nawawala. Nawawala. Kung papel yung sinunog mo, nawawala. So, sa madalit sabi, anong pwede mong ibigay na handog na gusto mong mawala sa'yo? Kung gusto mong manatili ang apoy sa buhay mo, araw-araw may aayusin si Lord sa'yo. Ang tanong, anong handog ang ipapasunog mo? Oras ba yan? Masyado na uubos ang oras mo kung saan-saan? Strength ba yan? Talent ba yan? Pera ba yan? Something na pwede mong masunog sa'yo na para bang inaagaw niyan yung pag-ibig mo kay Lord. Pwede rin ang handog na papasunog mo ay lahat ng hindi maganda sa'yo. Number 1, kayabangan. Sino dito hindi mayabang? Oh, pag sumagot ka, mayabang ka na.
So, pwede mo ipasunog ang kayabangan. Ano pa? Sino dito silosa? Siloso? Sabi mo sa katabi mo, ipasunog mo na yan. Ang buhay Kristiyano ay araw-araw na pagsusunog ng handog. Yes, nagpe-pray ka tuwing umaga. Pagka-pray mo naman, sinigawan mo agad yung kapitbahay mo. Mawawala ang apoy mo yan. Sasabihin sa'yo, Kristiyano pa naman yan, ganyang ugali. Hindi. Kapag nagsusunog ng handog, aalamin mo ano bang babaguhin ko ngayong araw na ito. Laging meron. Ano bang iaayos ko? Ano bang ipapasunog ko kay Lord na handog ngayong araw na ito? Sino ditong naiinggit? Ipasunog mo na yan. Dapat yung toasted. Sino ditong mahilig magtampo? Di ka lang naisama, tampo ka na agad. Kaya ka naman di sinama, hindi ka naman nagastos. O, yan na. Tinatamaan na. Kaya ka pala ayaw isama. Kasi pag ambagan, ikaw yung makunat. Kung yan ay meron ka pang bad characters, kailangan ipasunog. Hindi pwede ipanatili. Sabi mo, Lord, malapit naman ang relasyon ko sa'yo. Ang buhay mo ba nababago? Hindi. Kung hindi, may problema, kapatid. Sino ditong mahiyain? Amin na, mahiyain. Masyadong mahiyain. Sabi mo sa sarili mo, kailangan ko na ipasunog. Ipasunog mo yan. Ba't ka ba nahihiya? You are created by God. Ikaw ang pinakamagandang nilalang sa balat ng lupa. Alam mo ba, nung naghanap si Adan ng kapartner sa mga hayop, wala siya nakita? Ginereate si Eva, ibig sabihin siya ng pinakamaganda sa lahat kasama mga hayop. Ano ba pwede mo ipasunog? O baka dito may mga hinanakit ka pa. Ipasunog mo na yan, kapatid. Yan ang pinapasunog. Kaya habang nagpe-pray ka, Lord, ano ba babaguhin mo sa akin? Ano bang aayusin mo sa akin? Kaya pag may dumarating na pagsubok sa inyo, hindi mo tatanungin, Lord, alisin niyo po ito. Wag. Sabi mo, Lord, wag mong alisin. Ipakita mo sa akin kung sino ako. At kapag nakita ko kung sino ako, yun ay papasunog ko sa iyo. Yung iba naman, tanggalin niyo po itong pagsubok na ito. Lagi nang pinatanggal ang pagsubok, huwag mong ipatanggal. Ang ipatanggal mo yung karakter na dapat mong ayusin. At kapag napagtagumpayan mo yan, kahit pa dumating yung pagsubok na same, wala nang dating sa'yo yun. Bakit? Naayos mo ng karakter mo. Ikaw naman, lagi ng sitwasyon na pinaayos. Pwede bang yung sarili muna? Oh, di ba? Kita naman tayo. Baka ang gusto mong ipasunog ay hindi pagpapatawad. Baka may hindi ka pa pinapatawad dito, kapatid. Kailangan mo magpatawad kasi ikaw din ang talo. Meron ito, kauna-unahan kong natutunan nung ako po ay attendee katulad nyo. Umattend pa ako sa small church. Excited po ako, may sinabi yung preacher. Alam mo sabi niya, kapag ikaw daw ay hindi nagpapatawad, para kang umiinom ng sarili mong lason. Sasabihin niya, mamatay ka. Umiinom ka ng sarili mong lason. Bakit? Kahit ka naman hindi mong patawarin yun, ikaw pa rin may problema. Kasi ikaw may dalahin. Nilalason mo ang sarili mo. Kaya kapatid, ipasunog mo ang handog. Ano pa? O baka dito may galit pa. Ipasunog mo na yan. O dito may nahihiya. Ipasunog mo na yan. Ano pa ang pwede mong ipasunog? May mga pagkakataon sa buhay natin kapag nag-aapoy ka, ito'y kapaki-pakinabang. Bakit? Nasusunog ang lahat ng dapat sunugin sa ating mga sarili. Lagi may lumalabas sa ating sarili na hindi maganda. Akalang lang natin, wala. Pero meron pa. Marami pang dapat ayos, hindi ka pa perfect. Habang nabubuhay ka, lagi may ayusin. Akala mo lang wala, laging meron. Kahit may edad na tayo, laging merong ayusin. Ang tanong, willing ka bang magpasunog ng handog? Amen. Salamat sa nag-amen. Yung iba, perfect na. Ito ang kilos ng mga nag-aapoy na Kristiyano. Nagsusunog ng kahoy tuwing umaga at nagsusunog ng handog. Mga bagay na dapat ayusin sa sarili. Everyday yan, everyday. Hindi natatapos yan, everyday. Ang tanong, alam niyo po ba ang pagkakaiba ng sinunog
na kahoy at sinunog na handog? Sige. Di ba, halimbawa, sino dito nakakita na nagbabarbecue? O syempre, merong halimbawa, may kahoy, tapos may barbecue. Anong pagkakaiba nung sinusunog na kahoy sa ilalim at sinusunog na barbecue? Sabi nung isa, parang sarap pong magtanghalian na. Okay, ito po ang pagkakaiba. Ang sinusunog na handog, as in, nawawala talaga kapag pinasunog mo. Kasi nga, ipapasunog mo yung handog. Pero alam nyo po ba, na kapag yung kahoy pinasunog mo tuwing umaga, ang pinapasunog na kahoy, ano nangyayari sa sinunog na kahoy? Hindi siya nawawala. Anong nangyayari? Nagbabaga. Grabe yan. Tuwing umaga, kapag nagsusunog ka ng kahoy, mamaya nagbabaga ka. Umaga pa lang masaya ka na. Excited ka sa araw na ito. May narinig kang issue na magpangit. Wala dating sa'yo. Bakit? Nagbabaga ka. Pag hindi ka ready, may dumating na dagok ng buhay. Anong mangyayari sa'yo? Nangihina ka agad. Kasi hindi ka handa, hindi ka nag-aapoy. Pero kapag nag-aapoy ka, nagbabaga ka, wala. Kahit may dumating ka, may marinig ka, wala sa'yo. Bakit? Alam mong maganda ang plano ni Lord sa buhay mo. Hindi ka nag-iisip na kung ano-ano. Sige, palapakan mo si Lord. Praise God. Sino ditong handang magsunog ng kahoy at ng handog? Mamaya. Abangan nyo, magsusunog tayo mamaya. Number 6. Tapos na ako sa number 5. Mga gawang may pakinabang, number 6. May pakinabang kapag sumusunod at nagpapasakop sa namumuno. Sino po yung mga namumuno sa inyo? Siyempre, number 1, parents. Sino dito mas magaling pa sa parents niya? Yan. Okay. Pwede na tayo lahat. Ano pa? Kung ikaw naman po yung may asawa na, mga asawang babae. Kung ikaw ay may asawa ng lalaki, ang iyong may authority na sa'yo ay ang asawa mong lalaki. Huwag ka na hihingi ng payo sa pamilya mo dati. Simula nung inihatid ka ng tatay mo sa altar at ibinigay ka sa asawa mo, ibig sabihin, ang may head or may authority na sa'yo yung asawa mo kasi pinasa ka na. Okay po? Kaya sasabihin mo, pag nag-away ka ng asawa mo, bumalik ka nun sa tatay mo. Huwag ka babalik syempre. Committed na ako isa't isa. Kaya dahil siya ang head of the family, siya nasusundin mo. O sino dito may mga boss? Sino dito may teacher? O sinong may authority ngayon sa'yo? Kilala mo naman, di ba? Marami yan, laging meron, hindi wala. Sa bahay nyo, sino ang head of the family? Sino nagsabing panganay nanak? Dahil siya nagpo-provide. Hindi dahil ikaw nagpo-provide, ikaw ang head of the family ha. Parents pa din. Pag wala ka pang asawa. Okay po? So now, basahan ko po kayo ng verse. Hebrews chapter 13, verse 17. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito na may kakagalakan at hindi ng may hapis, sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Marami tayong leaders at madali ang pagsunod sa isang leader na mabuti sa atin. Pero iba kapag hindi na mabuti. Pero dahil sinabi ni Lord na sumunod at pasakop sa namumuno, it doesn't matter kung ano man ang karakter niya or sino man siya, susunod ka pa din. At ito ay may pakinabang sa'yo. It doesn't matter kung yung napangasawa mo ay hindi mo kang leader, siya pa rin ang masusunod. It doesn't matter kung yung boss mo mas magaling ka pa, yung boss mo pa rin masusunod. Wala kang magagawa kasi siya ang nasa posisyon. Be like David. Sino nakakilala kay David? Si David po ay tinaguri ang a man after God's own heart. Bakit? Kasi simula nung si David ay inanoint
bilang sunod na king, pero hindi pa siya king. Merong isang king doon eh. Sinong si King Saul. Ngayon, alam mo ba, itong si King Saul, laging gustong ipapatay si David? Pero, nakakita ka ba ng sitwasyon or sinabi man lang ni David na si David ay lumaban sa kanyang hari? Wala, kahit isa. Ibig sabihin, kahit yung hari niya gusto siyang ipapatay, it doesn't matter. Irerespeto pa rin niya yon. Kaya siya tinawag na a man after God's own heart. Kahit hindi perfect ang leader niya, okay lang. Kahit yung mga friends niya, sabi ng mga sundalo niya, lumaban ka, David. Mali naman yung hari natin. Hindi pa rin siya lumaban. Sumunod siya sa leader. Bakit? Kasi alam niya ang utos ni Lord. Alam niya. Don't touch my anointed. Huwag mo hahawakan. Huwag mo sasabihan na kung ano man. Ino-honor yan ni Lord. Sumunod ka kahit ang binoto mo ay si Lenny Robredo. Kasi siya na nakaupo ngayon. Tama? Kasi siya na leader. Kahit pa may nakita siyang hindi maganda sa'yo, may nakita hindi maganda, siya pa rin na leader. Mga anak, sumunod sa parents, kahit medyo may edad na. Kahit ikaw ang provider, sumunod sa parents. Kahit ano man ang narating mo, natapos mo, sumunod ka sa parents. Kahit hindi perfect ang parents mo. Students, sumunod sa teacher. Worker, sa employer. Church member sa pastor. Kahit pangit ang ugali ng pastor. A-group member sa A-group leader niya. Narito ba ang A-group leader mo? Tignan mo nga po ang A-group leader mo. Sige, titigan mo sa mata. Oh, yan, titigan mo. Susunod ka dyan. Alam nyo kung bakit? Kasi nakalagay sa verse. Ano sabi sa verse? Sumunod kayo at pasakop sa namumuno sa inyo sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa. Sa totoo lang yung verse na yon, patungkol talaga siya sa spiritual parents. Spiritual parents talaga siya. Worker sa manager, worker sa supervisor, anyone na meron kang head, sumunod ka. Huwag mong pagchismisan, ipagtanggol mo pa. Kayo naman, ay si boss. Hindi na, wala kang ganun. Bakit? Kasi sabi sa Romans chapter 10 verses 1 to 2, everyone must submit to governing authorities. For all authority comes from God. Saan daw galing ang authority? Kay God. And those in positions of authority have been placed there by God. So, ibig sabihin, lahat ng nasa pwesto, si Lord ang nagpwesto. Na kapag sinasabi mong hindi siya bagay sa pwestong yon, sinasabi mo na rin Lord, mali ka. Aray ko po. Lord, hindi tama yung nilagay mo. Yun ang ibig sabihin nun. So, anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted. And they will be punished. Grabe yung huli. So sa lahat ng hindi sumusunod, may punishment. Kaya wag na kayo magtaka dun sa mga right hand ng politiko, yung mga best friend nung nasa position. Pag nasa position na siya, kasabay umaangat yung right hand. Laging ganun. Kung na-bless yung leader, kasabay ka kung ikaw ay sumusuporta. Laging ganon. Kaya kung meron ka man leader, iangat mo pa leader mo. Maya-maya, biyayan ni Lord, aangat din ang buhay mo. Amen? At kung ikaw ay leader, sino dito leader? Ikaw, alam mo, ikaw ay leader ng bahay nyo, leader sa trabaho, ikaw ay boss, manager, ikaw ay may-ari ng negosyo. Sino dito meron ganon? Meron kang hinahandle ng mga tao? Meron akong paalala sa'yo. Kung ikaw ay leader, be a good leader.
Be a good leader. Kasi, makinig ka mga member ha. Kaya ako sinasabihan yung mga leader na mag-be a good leader. Bakit? Dahil at the end, mananagot tayo sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ni Lord. Yun naman. Kaya huwag ka nang mag-rebelde against sa leadership. Bakit? Dahil kung hindi siya naging mabuting leader, hindi naman siya mananagot sa'yo. Okay lang na hindi okay ang pakikitungo niya sa'yo. Kasi mananagot siya kay Lord. Kasi yung position na yon, si Lord na nagbigay sa kanya. Kaya pagdating niya sa langit, biyaya ni Lord, tatanungin, anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa'yo? So kay Lord siya mananagot. Kaya kung leader ka ngayon, be a good leader. Amen po? At kung ikaw ay member ngayon, be a good follower. Okay po? Sinabi ko rin na be a good leader, huwag kang tumulad kay King Saul. Alam nyo ang hindi lang nakita ni King Saul? Hindi niya nakita na siya'y king. Di ba? Hindi niya nakita siya ang king, siya ang hari. Ba't siya? Under niya yung sundalo eh. Under niya yun eh. Nainggit siya. Kasi ang napapatay niya lang 1,000. Ang kay David, 10,000. Pero sa totoo lang, ang pagkapanalo ng David ay pagkapanalo nilang lahat. Hindi niya nakitang hari siya. Yung glory ni David, glory niya rin. Kaya kung meron man tayong mga inaalagaan na magagaling, mahuhusay, as in talagang mas matatindi kay sa atin, maging masaya ka kasi nakapag-produce ka na matatindi. Amen po? Kaya kung meron tayong mga empleyado na magagaling at gumaling dahil mo at mas magaling pa sa'yo, praise God. Biyaya yon. When you produce someone na mas magaling sa'yo, you are a good leader. Hindi yung pag nakikita mong umaangat yung subordinates mo, ibababa mo pa. Mga leader. Lumalabas dyan ang pagiging inggit. Sabihin mo sa katabi mo, ipasunog mo na. Yun na naman tayo, ipasunog mo na. At kung ikaw po ay member, makinig sa payo ng A-group leader mo. Alam niyo po, you are super blessed. Kasi yung mga A-group, tumayo nga dito yung mga A-group leader, yung mga nag-aalaga, nag-iimbita, may inaalagaan ka, sige nga tayo kayo. Ayan, yan, mga A-group leader yan, mga yan. Yan. Sige tayo, huwag kayong mahihiya, tumayo kayo. Yan yung mga ang tawag natin sa kanila, mga spiritual parent. Alam niyo po ba yan? Pag sinabing spiritual parent, sila yung nangangalaga sa kaluluwa nyo. Spiritually ha? Kung nangangalaga rin sila physically, praise God, pinapakain kayo, pwede. Pero sa totoo lang, kung meron kayong hihinga ng payo, sa kanila kayo humingi ng payo. Kasi walang ipapayo yan sa inyo na ikakasama nyo. Bakit? Sila kasi nangangalaga sa inyo. Kasi kung hindi nila ayusin ang payo, nako, mananagot sila kay Lord. Mahigpit, no? Sila nangangalaga, spiritual parent yan. Pwede rin sa akin, kung komportable kayo, pero pag hindi, wag na lang. Dapat komportable kasi. Okay? At meron nangangalaga sa inyo, so you are super blessed. O yan, andyan sina Maymay, sina Laika, sina Sep, sina Jeff, yung mga yan. Sila nag-aalaga sa inyo, spiritually. Kaya kung meron kayong tanong, gusto kayong mas ma-inlove kay Lord, lalapit kayo sa kanila. Kasi sila yung mga leader na inilagay sa inyo ni Lord sa buhay niyo. Kahit ako, meron din ako spiritual parent. Okay po? Sige, upo na kayo. Sino dito ang susunod na sa namumuno? Sino na magpapasakop sa namumuno? Sino tatanggapin na meron siya matututunan sa leader niya? Kahit ramdam niya mas magaling siya. Lagi kami matututunan sa kanila. Amen? Lastly, grabe, tapos na. Pero ito, number 7, medyo mahaba pa to. Number 7, mga gawang may pakinabang. Number 7, gawang may pag-ibig sa Kanya. Wow! Alam niyo po, nung last Sunday, ito yung wala pang word na sa Kanya. Nalagyan ko na, nung inedit ko na. Ito talaga, nung una, ay gawang may pag-ibig. Pero nabago, nung inaaral ko siya, mas lumalim siya, biyaya ni Lord. Bakit ka gagawa
ng isang bagay na walang pag-ibig, ang tawag ko doon, sayang. Pag gumawa ka para kay Lord, or para sa sarili mo, ibibigay mo yung best mo. Ibibigay mo. Why? Basahan ko po kayo ng verse. 1 Corinthians chapter 13, verses 2 to 3. Jeff, pabasa nga nito. 1 Corinthians 13, 2 to 3. At kung mayroon akong kaloob na propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga, ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya, upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Verse 3. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Dito pala nanggaling yung susunugin ng handog. Sunugin daw ang katawan. Grabe. Pero sabi sa verse, kung walang pag-ibig, walang kwenta lahat ng gagawin mo. So dapat kapag gumawa ka, may pag-ibig. Kung sa simula ng ginagawa mo para kay Lord, ay out of responsibility or out of obligation, I pray dumating tayo sa punto na lalampasan mo na yon. Kasi sa totoo lang, pag nag-i-start ka ng paglilingkod kay Lord, sa simula parang out of responsibility. Parang ano ka lang, nagpapa-checklist ka lang. Ay, natapos ko, nagawa ko, okay na. Pero iba, kapag ang ginagawa mo na ay out of love, not out of obligation or out of responsibility, I pray dumating tayo sa puntong ito. Lampasan na natin yung, ay, ipinasa sa akin ni Pastor itong trabahong ito. Ay, ibinigay ito sa akin. Ay, ipinagkatiwala ito sa akin. No, mamahalin mo na yung ginagawa mo. Dahil napakaganda ng output ng ginawa natin kapag ito ay out of love. Alam na alam ko ang output ng out of love at alam na alam din naman ang hindi out of love. Out of love. Hindi ka gagawa ng basta. Sabi nyo nga po, basta. Lalo na para kay Lord or para sa trabaho mo, para sa school mo, hindi ka gagawa ng ganyan kasi alam mo kapag basta, hindi siya out of love. Hindi ka gagawa ng, pwede na. Pwede na yan. Sino nakapagsalita ng ganon? Pwede na yan. Para mapapagtsagaan na. Pwede na yan. Okay na rin naman. Hindi ka gagawa ng ganon kasi hindi siya out of love. Kasi pag out of love, you will give the best. Isipin mo na lang, may nagawa ng building, tapos hindi binigay ang best. Pag lumindol, alam nyo na. O lampasan natin yung word na best. Hindi ka gagawa ng yan na ang best ko, pastor. Sino nagsabi dito na ano? Alam mo, nakagawa siya. Sasabihin mo, yan ang best ko. Sino nakapagsabi na nun? Siguro marami na sa atin. Ito na yung best ko. Alam nyo, sa perspective ni God, kakaiba po ito. Bigyan ko kayo ng word na sasabihin mo, ito na ang best ko, pero lalampasan mo pa. Wow. Paano, pastor, yun? Parang maganda na yung best eh. Okay. Kasi nga yun ang supit. Anong tawag dito? Ano nga sa English yun? Letter S. Superlative na siya eh. Kasi best na siya. Tama? Good, better, best. Okay, so superlative. Yung mga English major dito. Kasi sila kayo, math major ako. Okay. Hindi ka gagawa ng yan na ang best ko, pastor. O yan na ang best ko, boss. Or yan na ang best ko, teacher. Bakit naman, pastor? Kasi maganda naman yung best. Pero kapag sinabi mong yan na ang best mo, ibig sabihin hanggang dyan lang ang magagawa mo. Parang nilagyan mo na rin ang period, kapatid. Parang sinaraduhan mo na ang possibility na mag-i-improve ka pa. Kapag sinabi mong yan na ang best ko. Thank you, Lord, sa mga utos ng mga leader na hindi eksaktong utos. Anong ibig sabihin? Salamat sa mga leader na nagsabing, sige, gawin mo yan. Ano pong gagawin? Basta! Gawin mo yan. Nagtitiwala kung kaya mo yan, pagandahin. Yung walang limitation, hindi yung sasabi mo, pag umawit ka, hawakan mo yung microphone. Tapos tumayo ka ng ayos. Tapos pag tayo mo, eye to eye contact ka. Ganda mo ang boses. Hindi yung step by step. Pag sinabi sa yung galingan mo, malawak, walang limitasyon. Ganon din si Lord eh. So kapag sinabi mong yan ang best mo, hindi pa yan.
Huwag ka magsabi yan ng best mo. Kasi sabi ni Joey Logano, sino yon? Joey Logano, there's always room for improvement. There's always room for improvement. Be ready sa mga changes. Huwag kang gagawa ng basta. Think beyond. Think differently. Think out of the box. Tayo'y Christian, may Diyos tayo, at ang Diyos natin unlimited. Yung hindi mo kayang gawin, sabi mo, the best mo na, hindi pa yan. Meron pa yang igaganda. Meron pa yang ititindi. Kasi yung God mo, ano siya walang hanggan siya eh. So, ibig sabihin, pwede pa. Pwede pa. At kung gawang may pag-ibig yan, laging may room for improvement. Laging may room for improvement. Ako natutuwa sa mga taong hindi tumitigil hanggat hindi, yung hindi tumitigil araw-araw para lang mag-improve. Thank you, Lord, sa mga taong ganon. Meron akong kilala, meron akong best friend, ang pangalan niya po ay si Pastor Bon. Alam niyo po ba na siya ay zero knowledge pagdating sa media? Wala talaga kasi siya, ang course niya ay Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing. Nasaan yung media doon? Wala, pero siya ngayon ang head ng media ng Rosario. Alam niyo po bang wala siyang kaalam-alam sa lahat? Pero hindi siya tumigil ng pag-aaral. Kahapon, pagpunta namin ng church, hindi pa rin tumitigil. Ilang taon na po siyang ganyan. Hindi siya tumitigil na mag-improve at na mag-improve na mag-improve. The best, matutuwa siya, nagbigay niya ang the best niya, pero kinabukasan, learn more. Learn more. Learn more. Tayo, ayos na yan. Okay? Mapapagtsagaan na yan. Hindi. Pag yan ay para kay Lord, ibibinigay mo yung the best mo. Nung una, masaya na ako sa polo shirt. Pero habang tumatagal, hindi ako tumitigil. Magre-research tayo para mas maging maporma tayo. Ganon ka din. Hindi ka tumitigil for improvement. Sabi ni Pastor, lagi sila nagkukwentuhan, ay maganda yung loafers na Nike. Sabi ko, ayos na ako sa sapatos na iisuot. Okay na yan. Pero hindi pala. Tinuturuan niya pala akong manampalataya. Anak, hindi ka sanay dyan. Pero pag si Lord nagbigay sa'yo ng opportunity, buksan mo ang utak mo, marami siyang pwedeng ilagay dyan. Yung akala mo best na, hindi pa yan best. Best, hindi pa yan. Hindi pa yan best. Meron pa yan. Kasi para kay Lord, limitless. Tuloy tayo. Basta ready ka sa changes. Think beyond. Think differently. Think out of the box. At kung gawang may pag-ibig yan, lagi may improvement. Tandaan, ang ginagawa mo para sa Diyos na tunay na nagmamahal sa'yo. Pag yan, bibigay mo yung best mo talaga, meron pang kasunod yan, mas matindi pa. Kaya kahit walang nakakakita, hello, yung may mga ginagawa na para kay Lord ha, kaya kahit walang nakakakita, walang pumupuri sa'yo sa ginagawa mo, walang nakakapansin, walang nakaka-appreciate, it doesn't matter. Kasi ang ginagawa mo ay resulta ng pag-ibig mo sa Kanya. Meron yata yan dyan. Ang ginagawa mo ay resulta ng pag-ibig mo sa Kanya. Kasi kung talagang mahal mo si Lord, ay nako, hindi mo kailangan ng papuri sa tao. Hindi mo kailangan na lagi kang mapansin. Kasi nga, ang binibigay mo ay para kay Lord. Resulta yan ng pag-ibig. Kaya, ang challenge ko kanina, magsunog kayo ng kahoy. Magsunog kayo ng handog. Kasi pag nai-inlove ka kay Lord, mas matindi ang gagawin mo sa Kanya. Pa-level up yan, pa-level up. Sabi mo, hindi po, at hindi lang po ako. Simba uwi, simba uwi, simba uwi. Hindi, pero kung habang nai-inlove ka kay Lord, sabi ko sa iyo, darating ang panahon, lahat ng activities sa church, naroon ka. Ako din nag-i-amen, medyo maano pa eh. Hindi po, pag nakatanda ako ng Sunday service, okay na yun. Hindi. Yun na po ang the best ko. Hindi nga yan ang the best pa. Walang word na the best kay Lord kasi pwede ka pa mag-improve na mag-improve na mag-improve. Ay kaya I challenge. This coming December, meron tayong 4 days, ano nga dito? Leadership Convention. Kaya kung ano man leadership yon, December, hindi pang Sunday service lang ako. Hindi ko kayo nililimitahan. Kung ang best mo yung Sunday, hindi pa yun ang best. Kaya mo rin umattend ng 4 days, iwanan mo lahat. Ang ginagawa mo ay resulta ng pag-ibig mo sa Kanya. Kaya kung yan ay best, yan ay level ng pag-ibig mo sa Kanya.
Kung yan ang pinaka-the best mo, yan ang level na pag-ibig mo sa Kanya, na kahit na uubo-ubo, diretso ka. Pastor, bakit? May mga taong nasa church nag-overtime, resulta ng pag-ibig. Sarado na simbahan, nag-overtime. Resulta ng pag-ibig. Walang tao sa church, nagbubukas ng church. Resulta ng pag-ibig. Walang iniutos, nagkukusa. Resulta ng pag-ibig. Kung gaano mo kamahal si Lord, masusubukan. That's the real test. Bakit may extra effort? Kasi resulta ng pag-ibig. Yung mga nagpapakanta. Yung mga nagpapakanta, after Sunday service, alam mong ikaw magpapakanta next Sunday, pagkatapos ng service, narito ka pala sa church, nakikinig ka na nung kakantahin mo. Sunday pa lang yun, ha? Pagdating ng Monday, sa ulo mo na lahat ng lyrics. Pagdating ng Tuesday, ang pakiramdam mo may orkestra sa likod mo. Inaaraw-araw yan. Naalala ko itong friend namin from Taiwan, si Jericho Sandoval, ang palayo niya, Echo. Kapag kumanta yun, mukhang na-echo talaga. Echo po ang pangalan. Alam nyo, lagi niya sasabihin sa amin kapag, anong preparation mo bago ka magpakanta? Ay, Pastor, Monday pa lang, alam ko nakakantahin ko. Pinag-pray ko talaga kay Lord John. Ilang linggo pinagpe-pray ko kay Lord John. Lahat nakakantahin ko, pinagpe-pray ko. Tapos, lagi ako naka-earphone, kumakanta ako araw-araw. Hindi ako tumitigan hanggat hindi ko perfect. Resulta ng pag-ibig. Resulta ng pag-ibig. Hindi ka gagawa kay Lord ng basta na. Resulta ng pag-ibig. Araw-araw. Pagdating mo ng Sabado, eto na. Nagpa-practice pa lang, parang Sunday na. Bakit? Resulta ng pag-ibig. Resulta ng pag-ibig. Nagbababad ka na sa prayer. Monday pa lang. Yung mga nagigitara, mga nag-instruments, ay nako, wala pa yung kanta, na-practice mo na lahat ng kanta. Kapapakinig mo pa lang, ay, anong kanta yon? Ay, papractice ko na. Resulta ng pag-ibig, binibigay mo yung the best kahit walang utos. Binibigay mo na yung beyond, kahit walang sinabi. Hindi naman talaga naging magaling agad yung mga yan eh. Alam mong ginawa nila? Sobrang nilang ibinigay ang buhos na pag-ibig. Kaya sila magagaling na. Nagbigay talaga sila ng extra time, extra effort, extra buhay. May mga iniiwan, sadyang ganon. May sinusunog. Amen? Ganon. Ano pa? Bakit grabing mag-invite yan? Bakit grabing mag-alaga yan? Lagi nagpapakain, lagi nagpa-follow up. Libre kami lagi. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit? Resulta ng pag-ibig na natanggap niya kay Lord. Yun lang naman ang sagot doon. Kasi kung hindi talaga yung nakaramdam ng pag-ibig kay Lord, hindi naman talaga gagawin niya yun. Sino man gagawa nun? Resulta ng pag-ibig. Kaya, ang challenge ko, ito'y gawang may kapaki-pakinabang, gawang may pag-ibig sa Kanya. Tuloy tayo. At kung naroon ka sa point na may ginagawa ka na para kay Lord, at alam mong may pag-ibig yon, praise God, praise God. Pero meron akong babala. Alam mo, may ginagawa ka na para kay Lord. Nag-aalaga ka, nag-i-group ka, ginagamit ka sa ministry kung saan-saan, ginagamit ka na. Alam mong nagbibigay ka ng effort. Pero dahil sinabi ni Pastor na hindi pa yun ang best, so magre-research pa ako. Magre-research ka pa. Ano po ang babala mo, Pastor, sa mga ginagamit? Judges, chapter 15, verses 14 to 17. Ako, napakaganda po nito. Napakaganda nito. I-note nyo po ito, napakaganda. Verse 14, nang siya'y dumating sa Lehi, ang mga Filisteo ay nagsisigawan samantalang kanilang sinasalubong siya. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya at ang lubid na nasa kanya mga bisig ay naging parang lino na natupok sa apoy at ang kanyang mga tali ay nalaglag sa kanyang mga kamay. Verse 15, siya'y nakakita ng isang sariwang panga ng asno. Sabi niyo nga po, isang panga. Isa pa nga po, isang panga. Huwag yung lagawing letter T yan. Okay, isang panga ng asno. At iniunat ang kanyang kamay at dinampot iyon at ginamit sa pagpatay ng 1,000 lalaki. Sabi niyo nga po, 1,000. 1,000. Ito po si Samson ha. Si Samson. Nakakuha po siya ng isang panga. Nasa gera po sila.
Gamit yung isang panga, siya mag-isa, versus 1,000. At tinalo niya lahat yon. Grabe ang lakas nito. 1,000 lalaki, 1,000 lalaki, tinalo niya sa pamamagitan ng ano? Isang panga. At sinabi ni Samson, sa pamamagitan ng panga ng isang asno, ay nagkabunton-bunton. O, yung mga patay yun. Nagkabunton-bunton. Sa pamamagitan ng panga ng isang asno, ay pumatay ako ng 1,000 lalaki. Grabe. Sino kayang gumawa nun? 1,000 yung pinatay niya sa labanan. Grabe ang tibay nito. Ang lakas ni Samson. Verse 17. Pagkatapos niyang makapagsalita sa kanyang, ay kanyang inihagis ang panga na nasa kanyang kamay at ang daong iyon ay tinawag na Ramat Lehi. Hindi niyo nakakuha lesson, ano? Kakaibang lesson ito. Pakinig po kayo mabuti. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Samson, halimbawa, narako kayo sa sitwasyon ni Samson, kayo ay pumatay ng 1,000 lalaki. Nakakuha kayo ng isang panga. Yun ang ginamit na pagpatay. Ang tanong, ano ang gagawin nyo dung sa pangang iyon? Malamang-lamang ang gagawin nyo ano? Itatago, souvenir. Grabe naman ang pinatay nyo, 1,000? Itong pangang ito? Itatago ko to. Ano gagawin nyo? Meron itong sentimental value. Yung mga gamit nyo na mahalaga, ano ginagawa nyo? Itinatago. Tama? Itinatago. Pag na-inlove kayo dito, anong gagawin nyo dito sa planong to? Iingatan nyo to. Kapag may nakasagi nito, anong gagawin mo? Magagalit ka. Bakit? Ibinuhos mo ang pag-ibig mo dito. Ito ang panga. Nakukuha nyo na. Kapag yung isang panga ay ginamit sa pagpatay ng 1,000, ano ang gagawin mo? Naka-frame. Nakasabit sa bahay. Sino dito may mga medal pa? Nung elementary, nakasabit lahat sa bahay. Ganyan ang pagpapahalaga mo. Bakit? Ay, grabe naman yung pag-aaral ko noon. Ang tawag doon, panga. Panga. Ang panga po ay represents ng ano? Gift ng mga tao. Ang tendency po ng mga tao, kapag may gift na pumapatay ng 1,000, ano ang tendency ng mga tao? Humanga sa taong ginamit. Pag meron dito nagpakanta, nagsisimula pa lang kumanta, naiiyak ka na. Anong gagawin mo sa taong yon? Grabe yung pagkakanta mo. Pa-bless. Pag meron dito nag-preach, nagsisimula pa lang umiiyak ka na, anong gagawin mo? Pastor, pa-pray. Walang biro yan, totoo yan. Pag may nag-preach dito sobrang galing, pupunta sa pastor, sabi ko, pa-pray, pastor. Please, kailangan ko lang po ng ganito. Kapag merong isang ginamit sa sobrang galing sa tugtugan, yung nagda-drums, kung pumukpok, grabe, lahat ng beat na sasabi, boom! Gumaganong ka pa, ano sasabihin mo sa kanya? Ang galing nun. Walang biro, totoo yan. Pero hahanga kayo kay Samson. Anong ginawa ni Samson sa panga? Itinapon. Kasi alam niya na ang papuri hindi sa panga, kundi sa nagbigay ng anointing sa panga. Kung ikaw ay gagamitin ni Lord ng may pag-ibig, gagamitin ka ni Lord sa sound system, na napakaganda ng microphone, grabe yung aming taga-pihit ng sounds. Ang ganda ng tunog. Hindi ka hahanga sa nagpipihit ng sounds. Hahanga ka sa nagbigay ng talent doon sa napihit. So ang papuri, hindi sa microphone. Hindi sa panga. Ang ganda naman nung 5 minutes. Pakita nyo may 5 minutes natin kanina. Pakita mo nga ulit yung 5 minutes natin kanina. Ako'y talagang blessed na blessed sa mga pinablash. At sa totoo lang nyo po, linggo-linggo yung nagbabago po yan. Kasi hindi pa best. May i-improve pa. Tama-tama. Pero hindi tayo hahanga sa panga.
sa gumawa ng PowerPoint, sa gumawa nito, ang hahanga ka pa rin ay sa nagbigay ng talent. Walang iba kundi si Lord. Ang problema kasi natin, masyadong pinapahalagahan kung alin yung ginamit. Kung sino yung ginamit. Kung sino yung magaling. Yan ang problema. Pero sabi ni Lord, lahat ng papuri akin. Dahil ako nagbigay ng blessing sa taong yan. Nakukuha na. Ang panga, represent sa gamit na lagi mong inaasikaso. Sino dito lagi nag-asikaso ng microphone? Talagang nililinis mo pa ito. Nilalagyan ng battery. Sino nag-asikaso ng sound system? Ng upuan? Ng tithes and offering box? Lagi nagtitimpla ng juice. Sino lagi nagtitimpla ng juice? Every Sunday talagang effort ka. Naku, late na ako. Magtitimpla pa ako ng juice. Yung effort mo. Pag nagsabi si pastor na, bless and sanctify those elements, punta ka agad doon. Bakit? Assignment mo yun. Grabe yung effort mo dyan. Di ba? Tapos magsaserve ka pa ng juice. Bibigyan mo pa ng tinapay lahat. Grabe yung buhay na inilaan mo doon, tama? O sa microphone na to, pag kumakanta ka, todo yung effort mo. Tatandaan mo, sa pagkakataong ito, ang tawag ko dyan, panga. Panga. Anong gagawin mo sa panga? O sino dito nagkakamera? Yan, nagkakamera, nagpipicture. Kapag may panga kang nakikita na binuhusan mo ng pag-ibig na akala mo, ano nga number 7 ko? Gawang may pag-ibig sa Kanya. Waka. Kasi pag sinabi kong gawang may pag-ibig lang, baka mas mahalin mo yung microphone na kapag inagaw sa'yo, magtampo ka. Walang biro. Kasi masyado ka napamahal dyan sa gitara. At kapag kinuha yan sa iyo ni Lord, anong gagawin mo? Nakakatampo yung simbahang yan. 10 taon na ko dyan. Inagaw lang. Anong gagawin mo? Kapatid, hindi ka talaga na-inlove kay Lord. Na-inlove ka talaga sa panga. I-level up mo na ang paglilingkod mo. Yes, gagalingan mo sa pagkanta, gagalingan mo sa pagtugtog, gagalingan mo sa pagtuturo, gagalingan mo sa pagbihit ng sounds. Pero kahit paltan ka, kahit agawin sa'yo, hindi mababago ang pag-ibig mo sa Panginoon. That's the real test ng paglilingkod. Pag tinanggal sa'yo, ang tanong, mananatili ka ba? Madaling ma-fall in love, lalo na gusto-gusto mong gagawin? Ay, pastor, may talent po ako dito sa sa lights. Okay, assign mo dyan. Sige, gawin mo. Eh, nung ginagawa mo na, ano sabi ni pastor? Ay, kapatid, alis ka muna dyan. Bakit? May empower tayong iba. Si pastor naman. Pag nalungkot ka, kapatid, nagkamali tayo ng sistema. Ang sistema natin dito, paapo yan sa Panginoon. Painlaban kay Lord. Kung tanggalin, it doesn't matter. Kasi mahal ko si Lord. Kung nawala yung nakasanayan mo, it doesn't matter kasi mahal mo si Lord. Kasi nga ang number 5, may pakinabang kapag in love. At ang gawang may pag-ibig sa Kanya, kahit agawin sa'yo, okay lang. At kung dumating sa point na makakita ko talaga ako dito na magaling na preacher, as in, very dynamic, talagang mahal na mahal si Lord, ibibigay ko microphone na ito. Preach! At kapag inagaw sa akin, it's okay. Bakit? Temporary assignment. Temporary assignment. At yung may mga pangalan yung upuan niya. Na every Sunday doon ka nakaupo. At nung may umupo, kapatid, ang silya ay panga. Na kapag inagaw sa'yo, malungkot ka, hindi ka na-inlove sa Panginoon. Mas priority mo yung panga. Pero iba si Samson, tinapo ng panga. Walang kwenta ito, 1,000 pinatay dito? Walang kwenta ito. Pwede akong kumuha ng buto ng usa, yun naman ang gagamitin.
Pwede akong kumuha ng ngipin ng dragon kung meron man noon. At yun ang gamitin. Naintindihan niyo po ba? Nagagets yung panga? Grabe itong revelation na to, ha? At kung dumating sa point na yung lagi mong ginagawa ay ipag-give up sa'yo ni Lord, ang tanong, mananatili ka ba sa Kanya? Ginawa ko ang lahat, Pastor. 10 taon ako! Tapos inagaw mo lang! Pinaltala ko dyan! Alam mo, sa totoo lang, ito ang naging problema ng maraming Kristiyano. Kapag masyadong na-inlove sa gawain, kapag masyadong na-inlove sa activity, kapag masyadong na-inlove sa ministry, pero hindi naman talaga na-inlove kay Lord, ito po ang nakakatakot na katotohanan na ino-open ko sa inyo. Kapag yan ay panga, tumulad kay Samson, binibitawan ng panga. Ang term ng ginamit ay, balik ko nga yung verse na yun. Talagang ako gigil na gigil dyan kay Samson eh. Kasi ang galing talaga dyan. Verse 15 muna. Basahin ko mabuti sa inyo ha. Siya'y nakakita ng isang sariwang panga ng asno at iniunot ang kanyang kamay at dinampot niya ginamit sa pagpatay ng 1,000 lalaki. O ginamit na ha. O verse 16. At sinabi ni Samson, sa pamamagitan ng panga ng isang asno, ay nagkabunton-bunton sa pamamagitan ng panga ng isang asno, ipapatay ako ng 1,000 lalaki. Talaga namang pinagmalaki niya yung panga. Tama? Pero pag natin ng 70, tinan nyo, pagkatapos niya makapagsalita, ay kanyang inihagis ang panga sa kanyang inihagis pa. Oo nga, itong ginamit, pero wala ito. Kasi alam niya, in love siya kay Lord. Wala kwenta yung pangang yun. Parang ganito, napaka-maganda ng pianong ito. 10 taon kong ibinuhusang oras ko dito. Binigay kong aking the best. Pero dahil sabi ni Pastor, may papalit sa akin, ikaw na. At okay lamang sa akin, in love pa rin ako sa'yo. Kaya sabi ko sa iyo sa church na ito, pinapauwi, huwag na kayo pupunta sa JA1 Marikina! Hindi uuwi. Bakit? Na-in-love kay Lord. Kahit ay pagtabuyan ka na, hindi, babalik ako. Bakit? Hindi, Pastor, ikaw pinunta ko. Si Lord! Kasi na-in-love sa Panginoon, hindi naman kay Pastor. Alam ko po ang church pong ito nakaranas na ng iba't ibang leadership. Sa totoo lang, marami ng pastor. Nakailang pastor na dito? Ang J1 Marikina. Marami na rin. Madami na. 4! Pang-apat po ba ako? Pang-apat po ako. Pag nawawala yung pastor, nawawala yung member. Na-inlove kay pastor. Na-inlove sa panga. Hindi kay Lord. Pero kung na-inlove niya kay Lord, kahit umalis yung pastor na una, ikalawa, ikatlo, ika-apat, ano sasabi ng leader? Andito pa rin ako. Dahil kay Lord ako na-inlove. Hindi kay Lord doon. Matindi. Ang panga. Palta ko na title. Ang panga. Yes! Gagawin mo yung the best, then go beyond sa isang gawain para kay Lord. Kasi kay Lord yun yung resulta ng pag-ibig mo sa Kanya. At kung dumating sa point na ipaalis, ipaiwan, it's okay. Kasi habang ginagawa mo dapat yung ministry mo, dapat mas nai-inlove ka kay Lord. Yun ang challenge ko sa may mga ginagawa. Habang ginagawa mo yung para kay Lord, dapat ginagawa mo ring ma-inlove sa Kanya. Dapat ginagawa mo ring makakilala sa Kanya. At kung dumating sa point na patanggal sa'yo, it's okay, bakit in love ka na sa Kanya? Whew! Pwede ba? Pwede na to. Okay na ako. Pwede ba sa pagkakataong ito?
Sige, doon na kayo. Bibitawan natin lahat ng ating kailangan gawin. Tayo lahat. Tayo po ay simpleng tao na nagmamahal sa Panginoon. Kaya ngayong oras na to, pwede ba natin bitawan ang PC, ang sound system, ang gitara, bitawan natin yung mga ginagawa natin sa church? Pwede ba natin sambahin si Lord nang wala tayong ginagawa, kundi sambahin lang siya? Pwede naman. Kahit wala yung ministry, pwede yun. Kasi ang target natin dito, may love, mag-apoy sa Panginoon. Kaya ngayong oras na to, mag-aapoy tayo kay Lord. O, sige. Anong pwede natin kantahin para kay Lord? Sabihin niyo po, mahal na mahal kita. Woo! Kailan may higit tayo papabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Iwanan mo muna yung panga. Mahal na mahal kita, Panginoon. Lumapit ka muna kay Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may higit tayo papabalik, Hindi ka na mapapalit sa panga. piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, Lord. paglilingkod sa'yo. Habang buhay. Paglilingkod sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may higit tayo papabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, paglilingkod sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may higit tayo papabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pwede ba natin palapakan si Lord? Ang the best clap. Yung the best clap para sa Panginoon. Sabi ko, the best. Pero pagdating kay Lord, may i-improve ka yan. Sa pagkakano, mabibilawan mo lang ang tiwala sa katulad sa church. Baka masyado ka na ilam ka, hindi na ilam kay Lord. Kaya kayong oras na to, pwede ba? Sabihin mo, Lord, mahal na mahal kita. Lord, mahal na mahal kita. Sabi mo, Lord, mahal na mahal kita. Lord, mahal na mahal kita. Let me pray. Father God, hayaan mo na sa oras na to, Lord God, masabi namin na ikaw talaga ang dahilan kung bakit kami naglilingkod sa iyo. Lord, biyaan mo kami na ano man ang ginagawa namin, ano man ang inaasikaso namin, ano man ang ministry na ginagalawa namin, Panginoon, hindi ito makasagapan, Lord God, sa pag-ibig namin sa iyo. Lord, ito pa rin ang mahalaga.
Kasi lahat ng ginagawa namin is temporary lang. Lord, ang mananatili yung relasyon namin sa'yo. Kaya Lord, hayaan mo everyday ng buhay namin. Magsunod kami ng kahoy. Magsunod kami ng handog, Lord God. Lord, matuto kami sumunod sa leadership, O God, na kinabibilangan namin. And Father God, I also declare, ano man yung mga na feeling namin, masyado na kaming na-inlove ko, pero hindi sa'yo, Lord, tanggalin mo ito sa amin. Lord, ikaw ang maging laman ng puso namin. Ikaw ang maging sentro ng buhay namin. Na anuman ang ginagawa namin, Lord God, hindi lang best. Kung meron pa, higit pa doon, Lord God, magawa namin habang mas nai-inlove kami sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. And Lord God, salamat po sa mga taong narito na inlove sa iyo. Lord, biyaan mo kami na mas na-inlove pa sa iyo, Lord God. Dahil Lord, sa iyo namin natagpuan ang tunay na joy ng buhay. In Jesus' name, Amen, Amen.